May Christian pa po dito? Isa lang? Marami. Nasaan po? Nasaan? Nanay ko. Okay. Oh, so, dito lang ako pwesto ko para makakundi sila. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una sa lahat ay pinasasalamatan ko ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkita-kita sa oras na ito. Dahil alam niyo sa amin sa Islam, pinaniniwalaan namin na ang qadar o destiny na ito ay kapahintulutan lamang ng ating Panginoon at ang ating Panginoon ay ang nag-iisang tagapaglikha. Kaya sa ngayon mga sister at mga brother, lalong-lalo na doon sa hindi pa Muslim, hinihingi ko po yung kaunti niyong atensyon. Pakinggan po natin ang mensahe na ito dahil ito po ay napakahalaga kung atin lamang nalalaman. Mas mahalaga pa ito sa lahat ng mga nakikita natin dito sa mundo. Ang pagkain natin, ang inumin natin, ang pera natin. Dito lang yan. Pero ang kaalaman patungkol sa pananampalataya ay hindi po kayang pantayan. Dahil ang pananampalataya, dala natin mula sa mundo na ito hanggang sa ating libingan, hanggang sa tayo ay babangon mula sa ating libingan. Kaya napakahalaga po na alamin natin ano ba ang tamang pananampalataya ang ipinadala ng ating Panginoon sa lahat ng mga propeta. Kagaya na sinabi kanina ng ating kapagsalita, ako po ay dating pastor, Church of Christ, 1901-33 AD. Sa loob ng kung ilang taon, hanggang ako'y makapunta ng Saudi Arabia, daladalo ko pa ang aking pagiging pastor. Nagkakaroon kami ng mga prayer meeting doon ng patago, dahil bawal man yan sa Saudi. Pero nung makita ko ang Islam, pinagkumpara ko ang pananampalataya ko dati, ang pagiging Kristiyano at ang Islam. So dito mga kapatid at mga kababayan, pinag-aralan ko at inalam ko ano talaga ang tunay na pananampalataya. Bakit? Dahil mismo si Jesus, nagsabi siya, hanapin ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa inyo. Ang unang-una ko po na pinag-aralan dito, ang buhay ni Jesus. Dahil tayo mga Kristiyano, wala po tayong ibang sinasamba dito sa mundo na ito. Lalong-lalo na pag Kristiyano, walang iba si Jesus. Si Jesus anak ng Diyos, si Jesus Diyos na nagkatawang tao, at si Jesus isa sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Ito mga kapatid, bakit iniwanan ko ang aking pagiging pastor? Samantalang ang laki ng kinikita ko. Marami akong kinikita dyan, lalong-lalo na pagka mayroon kaming prayer meeting, dahil hindi naman lingid sa atin, mayroon niyan mga ikapo. Iniwanan ko ang pagiging pastor, kinuha ko ang Islam. Bakit? Dito ko nalaman na si Jesus ay isang Muslim. Ang kanyang nanay ay isang Muslim. So bakit tayo gagawa ng pananampalataya na iba maliban pa sa Islam? Samantalang mismo si Jesus, ang kanyang pananampalataya ay Islam. Tandaan po natin mga kapatid, mga kababayan, walang ipinadala ang ating Panginoon na pananampalataya sa lahat ng mga propeta. Ilan ba ang propeta at sugo? 124,000 ang mga propeta at sugo. So ni isa doon, walang nagtayo ng relihiyon maliban ang pananampalatayang Islam. Ano ba ang ibig sabihin ng katagang Islam? Sa pinakamalapit na ibig sabihin mga kapatid, pagsunod, pagsuko, pagtalima ng may katapatan at kapayapaan. Submission, obedience, sincerity, peace. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Sa Arabic, Islam. Ang Islam ay hindi hinango sa lugar. Hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Hindi kagaya halimbawa ng mga Hindus. Ang Hindus ay kinuha sa katagang Hinduism, isang lugar sa India na nangangalang Indus Valley. Yung mga Kristiyano kinuha sa pangalan na Christi, sa wikang Greek na Christi, na ang ibig sabihin anointed,
Kaya yung sinabi mga Kristiyano, ang ibig sabihin nun, followers of Christ. So yung Islam, kinuha po ito, itinitag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng panahon. Sabihin, wala itong nagtatag na iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indalaha al-Islam. Walang ibang pananampalataya, way, sa paningin ng ating Panginoon, maliban lamang sa Islam. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتِغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghahangad ng ibang pananampalataya, maliban sa Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima ng may katapatan at kapayapaan, hindi niya ito tatanggapin. At ang lahat ng kanyang mabuting gawa ay mawawala ng kabuluhan. At sa araw ng muling pagkabuhay, siya ay nakahanay doon sa mga talunan, sa mga kasirin. Ang ibig sabihin ng talunan, yung mga taong maninirahan sa apoy ng impyerno. So ito mga kapatid ay hindi pananakot, kundi ito ay babala, paalala, tadhkir. Sabihin, pinapaalalahanan tayo dito sa mundo na ito upang sa gano'n sa araw ng muling pagkabuhay, wala tayong sisihan. Hindi po pwedeng sabihin natin na hindi ko alam, balik mo ako sa mundo para gawin ko na yung tama. No. Once lang tayong mamamatay, hindi na tayo malakakabalik dito sa mundo. Ang kasunod noon, paghatol na. Kaya habang tayo ay matino pa, habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay nasa kasalukuyan ng pamamayagpag, ito po ang oras ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Bakit po ako tinawag na balik Islam? Hindi po ako convert. Hindi po convert. Yung katawagan na convert po sa amin ay maling katawagan. Kundi ang tawag sa amin ay revert to Islam. Balik sa Islam. Bumalik lang kami. Hindi kami nagpalit ng pananampalataya. Hindi kami nag-convert sa ibang pananampalataya. Dahil ang totoo niyan, ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, Kulu awlad maulidun alal fitra. Ang lahat ng bata na ipinanganak ay ipinanganak sa kalinisan. Ang ibig sabihin, may likas siya na siya'y sumusunod, sumusuko at tumatalima sa ating Panginoon. Wala sa ibang pananampalataya maliban sa Islam at ang kanyang Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan nawawala yung bagay na yung pagkapitra niya? Ang ibig sabihin ng pitra, likas na pagsunod sa ating Panginoon na walang kalayaang tumanggi. So, kailan darating yung kanyang kalayaan? Pag nagkaroon siya ng tamang pangunawa na kung saan ay nagkakaroon na siya ng pagpili. Kaya nga, isa sa mga nangyari noon sa akin na ako ay nabiktima rin ng pagiging Kristiyano dahil dinala ko ng aking magulang sa simbahan para gawin akong isang Kristiyano. Diba? At hindi naman lingit sa atin yan na sinasabi ng pare sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ganap ka ngayong isang Kristiyano. So kung ikaw ay Kristiyano ng dati, ano pa ang kikristiyanin sa iyo? Sa makatuwid, siya ay isang Muslim na dinala lamang ng pare doon sa pagiging Kristiyano. So wag po tayo masasaktan mga kababayan at mga kapatid dahil sinasabi natin yung totoo. Hindi tayo magpaligoy-ligoy. Kasi doon din naman ang patak niyan. Sa Islam, diretsuhan po tayo. Walang paligoy-ligoy. Kaya nga dito mga kapatid, tinawag akong balik Islam dahil hindi ako nagpalit. Binalikan ko lang yung original na pananampalataya. Tandaan natin mabuti, wala pa ang mundo na ito, wala pa ang tao na andyan na ang Islam. Hindi bago ang pananampalatayang Islam. Bago pa nilikha ang sangkatauhan, na andyan na ang Islam. Bakit? Ang sabi doon, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Ang ibig sabihin, inialok ng Allah subhanahu wa ta'ala ang amana sa mga kalangitan, kalupaan, kalawakan at kabundukan sa lahat ng nilikha sa mundo na ito. Kasama ang hayop, kasama ang kagubatan, halaman, karagatan, kasama yan, bukod sa tao at jin. Na hindi nila tinanggap ang amana. Ano ba yung amana? Nandito po yun. Kaya sabi nyo, shahadatain, as-sala, az-zaka, som, Ramadan, Hajj. Ito ang tinatawag na amana, ang Islam. Sino ang tumanggap? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَلَتُ الْجِنْ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin
at ang mga tao, maliban sambahin nila ako ng naging isa. Ang ibig sabihin, ang tumanggap ng amana, ang tao at ang jin. Hindi kasama ang anumang nilikha. Kagaya ng hayop. Ang hayop, wala po sa kanilang Islam. Kaya nga walang nagsasala na kabayo eh. Walang nagsasadaka, walang nagsasakat na kalabaw. Walang naghahad sa kambing. Kabudukan, ganun din. Ganon din ang araw, ang bituin, ang buwan, ang lahat ng nilikha dito, maliban sa tao at jin. Kaya sa araw ng paghukom, tao at jin ang haharap sa paghatol. Kaya tayo, mayroon tayong batas na sinusunod sa Islam. Ano yun? Sinasabi doon, Shahadatain, As-Salah, As-Zakah, Som Ramadan, Hajj. Ito ang 5 haligi ng Islam. Sino man ang susunod, susuko at tatalima na may katapatan at may kapayapaan dito sa batas na ito, siya ang tinatawag na Muslim. Hindi ba siya dito yung tribo? Hindi ba siya dito yung ako isinila sa aking mga magulang na Muslim na? No. Ang basihan po natin dito, yung sumusunod, sumusuko, tumatalima ng may katapatan at kapayapaan. So yun ang tinatawag na Muslim. Okay? So yan lang ilan sa mga bagay natin mga kapatid, mga kababayan, lalong-lalo na sa hindi pa Muslim. Tandaan po natin na ang Islam ay kapayapaan, hindi po kaguluhan. Kung nakakakita tayo ng kaguluhan, hindi po siya ang kaligtasan, hindi yung mga tao na ito. Kasi ang tao nagkakamali yan. Iba ang Muslim, iba ang tao. Ang tao ang hahatulan ng Islam. Hindi po din yung tao ang hahatol sa Islam. Kaya kung tayo ititingin, tingnan natin ang kagandahan ng aral ng Islam. Tandaan po natin, hindi tayo ililigaw ng Islam. Sundin mo lang ang batas niya. Huwag mo lang siyang kontrahin. Hindi kanya ipapahamak. Tandaan natin, walang pananampalataya ang mga propeta na dinala maliban lamang sa Islam. Kaya, miski si Jesus ay isang Muslim at siya'y sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sang-ayon sa batas na ipinadala sa lahat ng mga propeta. So yan mga kapatid at mga kababayan, mahaba ang ito, kaya lang sinushortcut lang natin dahil hindi naman natin kayang tapusin sa isang araw, isang linggo, isang buwan ang pag-aaral sa Islam. Ang importante ay nakakuha tayo ng kahit maliit na aral. Kaya sa oras na ito, kung sino man sa atin ang may gusto na yakapin ng Islam, anytime po, nandito po kami. Sa oras na ito, hihintay namin kung sino yon. Kung sino yung gusto magbalik loob sa Allah, ay welcome po sa oras na ito, inshallah. Hanggang sa matapos ang okusin nito, ay naandito po ang mga ustads na inshallah, pwede nating tanungin, papaano ba ang magbalik Islam? Okay? Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.